Naririnig ako. Medyo mahina po, sir. Mahina yung boses ko, ma'am. Opo. Yan, ma'am. Okay na? Okay na po, sir. Okay. Kung hindi pa natin di-discuss, o pasadahan lang natin konti, sabi ko nga last time, ay yung umattend last meeting, by the end of the semester, I will require each of you to submit a site development plan, floor plan, uh, saka perspective anong ating gagawing residential building. So the minimum area, lot area should be 150 square meters. Nabasa niyo na ba yung code, National Building Code? Siguro pagka meron kayong vacant time, para sa inyo rin naman yon, para ma-aware kayo ano yung mga kailangan, no? Mga requirements. O, pasuyo na lang, sir, ma'am. So this is an example of site development plan. Ang sinend ko sa inyo, ibang plano yon. O, na kita niyo na ba yung plan na sinend ko last time? Detailed naman yon. Sino na yung nakapag-scan ng file? Na-scan niyo ba, sir, yung file na sinend ko last time? President? Forwarded naman, ano? Sir, hindi pa rin daw po marinig ng iba yung boses daw po. Hello? Hello, hello, hello. Hello. Hindi pa rin marinig? Hello. Okay. So, last time, lakasan ko na lang. Pagka masyadong malakas, sabihin niyo lang ako. Last time, nag-forward ako ng plan. So, kumpleto naman yon. Meron din yung architectural plan, electrical plan, plumbing, etc. Tsaka structural. Sabi ko nga, last meeting ay ang requirement natin dito sa subject is at the end of the semester, you should submit to me a site development plan with basis, ha? Yung meron bearing. Alam niyo naman yun, ano? Yung napag-usapan natin last time, ano yung bearing, at meron din naman ata kayong surveying. Lot area, ano yung basis ninyo, yung floor area, pero yun ay makikita sa site development plan din. Like for example, this is a different plan which I had forwarded to you. Ito ay sa Tacloban City. So ako rin yung gumawa nitong plan. Kaso yun nga, sabi ko sa inyo, medyo mas malaki ang kita doon sa gumagawa kaysa doon sa gumagawa ng plano. Yung construction side. Kasi hindi ganun naman kalaki ang ating professional fee. Per square meter ang bayad sa atin at nakatali pa tayo ron sa building within 20 years, 15 to 20 years kasi tayo ang pirma. Whereas yung contractor, meron lang silang 1 year. No? So, mas ano tayo ron sa ating mas malaki yung ating responsibility as the designer. Now, so this is an example of site development plan. Makikita nyo rito. Kita po ba yung ating plan? Medyo malabo po. Medyo malabo po. Medyo malabo. Okay. Kasi gumagalaw yung ating ano, no? Ayan. Not necessarily the dimension, pero kita naman, no? Kita ba?
Okay, Opo. sige. So, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat nung lote is kwadrado. O yan. Ilan lang ba yung 90-degree angle dyan? Isa lang. Dalawa. Dito, less than 90. Pagpunta mo rito, yan yung 90. Ito naman sa kabila, 90 degree. Yan. Pagpunta rito, more than 90 degrees. Nakita naman yan. Opo. Opo, sir. Okay. Now, sabi ko nga, nung last time, pagka kayo ang gumagawa ng lote, anong floor plan, siyempre kung ang lote ninyo, hindi lahat nasa 90 degree, yung kada kanto. So, ang ginagawang practice, sasabayan nyo o parallel yung dalawang side ng inyong floor area dun sa inyong lote. Like for example, ito siya, dito na part, yan, parallel siya, dito, and ito naman, dito na side, parallel din siya. Okay? Ito, iba naman ito. So, ang ginawa is 90 degree, 90 degree yung ating floor area. So, ito yung sample ng site development plan. Ano ba yung makikita sa site development plan? Yung boundary ng lote, yung lot area, nandyan. Nandyan din yung boundary ng floor area. Ayun, naka-hatch. Nandyan din utilities. Ano ba yung utilities na nandyan? Septic tank. Kung merong pumps. Kasi ito is a two-story building with roof deck. So, that is considered as three-story na. And pagka three-story, base sa ating rules and regulations, the owner should conduct a soil analysis. So ano yung soil analysis? Yun yung test ng lupa kung kaya ba niya i-carry yung load na idadagan dun sa kanya. Okay? So ang test ngayon, dapat makikita kung anong level from the NGL or natural grade line yung best pressure or capacity ng soil na pwede mong ipatong yung load. Sir, mas maganda ba yung palalim ng palalim? Ang problema naman doon, pagka palalim ka ng palalim yung hukay mo, siyempre yung footing mo, as is pa rin naman, ang problema naman doon sa footing, mas maraming dadagan sa kanya na lupa. Nagigets niyo ba? Malabo pa rin. Malabo pa rin yan. Malinaw na. Medyo malabo pa, sir. Sir, medyo malabo, sir. Yung mga, ano po, Okay, sir. medyo malabo po. Ano sa settings? Video. Receive. Dapat. Mag-connect uli ako. Baka sa internet lang to. O yung hangin. May budget pre. Okay na dyan pre. O yung hangin. Pre, yung bagyo pre. Gagi, hindi hindi electric pan yun, hilik ni Ninja. Akilayo po sa ilong. Sorry. Huwag niyo kainin yung mic. Ninyo lang malakas. Umihilik pala. Irons.
Gagi, tapos na. Hello? Yan, medyo gumanda na ba? Ganun pa rin. Medyo umokay Yes po, po, sir. sir. Opo. Okay, pagka nagalaw lang siguro. Kaya nalabo. Okay, wag niyo lang imagine yung dimension. We have this lab on grade. Ito siya, lab on grade. Ito, this is the tie beam. Tie beam din ito. Ang sinasabi ko kanina, merong capacity yung lupa. Pagka palalim ng palalim yan, pataas ng pataas yung soil bearing capacity. Naririnig po ba ako? Opo. Yes po. Opo, sir. Okay po, sir. Medyo Now, mahina lang po. Dito sa footing, kung palalim ito ng palalim, kasi naka-protrude naman ito dun sa column. At typically, mas malaki ang footing kaysa dun sa column. Now, yung portion dito, yan, yung naka-overhang dyan, meron niyang lupa, di ba? Na nakadagan sa kanya. Tama ho ba? Opo. Yes Okay, now, kung palalim ito ng palalim, yung bigat ng lupa na dadagan dito, baka yun yung dahilan pa para mag-fail yung footing. No? Pataas nga ng pataas yung capacity ng lupa, palalim ng palalim naman siya, pero yung dadagan na load sa kanya, pabigat ng pabigat. Tama ba? Hello? Yes po. Baka dahil din dun sa bigat, at a certain time, mag-settle yung ating foundation or yung ating footing o yung ating structure. Okay? So, yun yung kailangan nating tingnan. Now, minimum thickness ng footing, base naman sa code yan, 300 millimeters. So, ito siya, hindi po pwedeng numipis pa sa 300 mm. Bakit? Kasi sabi doon sa code, pagka exposed to earth, ang minimum concrete cover ay 75 mm. Naiintindihan ba yan? Ano yung concrete cover? Lahat ba alam yung concrete cover na sinasabi? Should we discuss Hindi or no po. need to discuss? Okay, sige. Now, ang concrete cover na sinasabi, okay na yung boses ko? Hindi na ganun kaina? Hindi po. Okay, sige. Ito yung beam. Pagka ang element or a member is exposed to earth, ano yung exposed to earth? Nasa lupa, no? Ano yung mga exposed to earth na members? Yung footing, yung tie beam, di ba? Yung tie beam, hindi ka naman naglalagay ng tie beam na mas mataas pa ron sa SOG o slab on grade, tama ba? Yung tie beam, nilalagay yan doon sa malapit sa footing o at a certain distance. Okay lang? Ito yon yung kanina na sinasabi ko. Wag lang masyadong malapit dito. Kasi, imaginein mo na lang, kung halimbawa yung paa mo, tinalian na mas malapit doon sa pinakamababa, no? Anong possible na mangyari? Diba matitisod ka, parang pagka maglakad ka, o di kaya yung balance mo, mawawala. Halos. Kaysa sa talian ka, malapit dito sa bewang. Nagigets ba? Okay. Yes po. Parang ma-outbalance ka ba? Tama na? Opo. Okay, sige. Opo, sir. Hindi yan nilalagay dito. Sobrang lapit dito sa baba. Hindi naman yan nilalagay sobrang taas naman. Kasi kung sobrang taas yan, ang mangyayari dyan, parang yung bracing ng upuan, alam niyo naman yung monoblock. Monoblock upuan. Ngayon, kung halimbawa, lagyan niya ng bracing, mas matibay. Pero kung tanggalin yon, bubuka. Lalo pa kung ang dadagan sa kanya, medyo mabigat. No? Yung failure niya, pabuka. Tama ba?
mas madali mag-fail. Yes Okay? po. So, yun yung kailangan ding i-analyze. Now, yung concrete cover na sinasabi ko kanina, ano yun, sir? Kung exposed to earth yan, meron tayong bakal dito. Lagay na lang natin, tig-dalawa. Ito yung ating stirrup para dun sa beam. Ang tawag naman dyan kung column ties. No? Ngayon, kung exposed to earth yan, ang concrete cover ay 75 minimum. 75 millimeters. Ano yan? Yung pinakagilid na bakal, papunta dun sa exterior part ng ating, exterior most part ng ating concrete, dapat meron tayong 75 millimeters. Lahat yan na part. Dito rin, ganun din. Tawagin ko na lang itong A. A. Ito, A din ito. Meron din dito, A din yan. Gets nyo? Footing. Kung footing naman yan, yan yung para sa beam, ano naman yung detalye ng footing? Ang footing, dito yung poste. So, meron yung bakal sa loob. Pero nakabend yan pataas. No? Nakabend yan pataas. Minimum of 150 millimeters or 6 inches. Yan. Ang concrete cover dyan, ito yun. Exterior part ng concrete, papunta dun sa gilid ha, hindi center line ng bakal, dun sa face, exterior face ng bakal. Ito siya, 75 millimeters. Okay lang? Naintindihan nyo? 75 dyan, 75 din ito rito sa baba. Basta lahat, paikot yan, 75. Walang problema kung gawin mong 80 o mas higit pa, kakapal lang yung ating footing, ang kapalit lang doon, mas mamahal. No? Mas magmamahal yung cost kasi dadagdag ka ng konkreto. Intindihan? Opo. Okay, now, itong footing, may makikita kasi kayo na mayroong top bar. Itong klase natin ngayon, ito ay walang top bar. No? At siguro may nakikita kayo nagbubuhos na hindi naka-bent up. Kaso sa code, meron niyang bent up na minimum 150. Ito siya, 150. So halimbawa, kung kayo ay ipapa-take off, total inhinyero naman kayo, paano ba i-take off yung bakal? O gaano kahaba yung, di ba, 6 meters naman ang bakal. Tama ba? 6 meters, interval of 1.5 meters, ang pinakamababa dyan, 6. Susundan ng 7.5, plus 1.5 uli, 9. Plus 1.5 uli, 10.5. Plus 1.5 uli, 12 meters. Okay lang? Nakakuha niya? Hello? Okay lang? Nakukuha niya? Yes po. Okay, sige. Now, Yes po. kung ang footing ay sabihin natin na typically naman ang ginagawa is square footing. Pero it's up to you kung gagawin yung rectangular footing. Like for example, ito. Sabihin natin, dimension ng footing na to ay 2 by 2. 2 meters by 2 meters. Tatanungin ka nung laborer o nung foreman, engineer, gaano ba kahaba yung ating putol nito o ang tawag sa construction site niyan ay cutting length. No, kasi ikaw ang gagawa niyan bibigay mo dun sa tao para sila magputol-putol ng bakal. Tatanungin sa'yo, sir, gaano ba ito kahaba yung aking putol na to? Yan. Madali lang. Bakit, sir? Kasi 2 meters ang lapad nito. Tama, no? 2 meters. Ngayon, babawasan mo rito ng 75, ilan na yan?
Itong horizontal na to, yung mahaba. So, length is equal to 2 meters, ano? So, 2,000. Okay lang? 2,000 minus 275. Okay lang? Nakuha nyo kung bakit 275? Opo. Yes po. Yes, sir. Yes, Plus sir. dalawang patayo na 150. Kasi 150 to minimum. Nung nag-seminar nga kami, yung mga PIs, nagtanong, mayroon din nagtatanong, Sir, ano bang purpose nito? Bakit meron pa itong tayo na 150? Kasi nasa code hindi masyadong yung sagot nila. Kasi di ba may makikita ka na walang ganito, no? Hindi naka-protrude pataas, ano? Hindi nakaangat. May siguro nakakita naman kayo siguro ng pagbakal ng footing, ano? Tama ba? O wala pa talaga kayong experience? Sa mga napapanood po, sir. Wala pa Okay, po anong siguro, experience, sir. siguro sa YouTube o kahit ano man kasi di ba ang sa ngayon, mga panahon ngayon, andyan naman si Google, YouTube o kung anong application, madali lang nating hanapin. Hindi gaya dati, no? Halos wala talaga. So pagka hindi mo alam, halos lahat naman nandun, no? Yung kasagutan. So pwede yung search na lang. Now, yung 2,000, sinabtract natin ng 275 na concrete cover, yan pa lang yung length na horizontal. So meron pa tayong i-add up na vertical portion. So ilan yon? Dalawang 150. O plus 2 times 150. So meron tayong total length na ilan, sir? So yung nga, 1,700 merong po. calculate. Ilan, ma'am? 1,700. 1,700. Okay, 1,700. Oh. Take note, mga sir, ma'am, pagka i-quantify mo yung bakal, meron itong excess, di ba? So halimbawa, ilang ang magagamit mo sa 6 meters, ilang putol yung pupwede. So siguro ang gagawin mo 6,000 times o divided by 1.7. Ilan yung lalabas diyan? $3.52 po. 3.52. Okay. Yung 0.52 na yan times 1.7, ilan yon lalabas? So, ibig sabihin nito, tatlo lang yung ating magagamit doon. Yung 0.52, either scrap o pwede ka pang gamitan na iba. So, ilan itong lalabas? 0.52 times 1.7? 0.52 times 1.7. So, 0.884 na lang. Tama, no? 0.884 meters, hindi nag-isang metro. 80 centimeters. Tama? Hello? Tama ba? Okay, so ang minimum ko na bakal na ginagamit dyan sa bottom bar, 16 millimeters. Huwag kang gumamit dyan ng 12. Pwede siguro yan sa top bar. Kasi dito talaga yung stress niya. No? Pagka palit ng palit yung bakal mo, padami ng padami yung quantity. Yung spacing, pasinsin ng pasinsin. No? Ngayon, dito sa ating example, yung ating rebar lang or reinforcement, meron lang tayo sa baba. Pero, minsan din, lalo pa at meron buoyancy. Meron kasing mga areas na at a certain portion, 1 meter pa lang o less than a meter, meron ng tubig kaagad na nakikita. Saan ba rito yon? Cavite, ganun ba ang Cavite? Hindi ata, no? Yung water table, maghukay ka lang, wala pang 1 metro, matubig na kaagad.
So, yun yung mga saturated areas. Lalo pa kung malapit kayo sa mga water resources areas. Okay? So, yung 3.52, kaya nga kung ang problema nung nag-estimate kung hindi niya tiningnan, baka maraming scrap, baka malugi siya. Kasi dito yung ano talaga, yung dito titinan talaga kung ito yung mga points na dapat tingnan. Kung nagkamali ka, sigurado, lugi ka talaga kasi mahal ang bakal. Marami kang scrap, binenta mo lang na magkano na lang kaysa sa doon sa pagbili mo. Okay? Siguro, halimbawa, kung 7.5 ang gagamitin mo, ilang kaya yan? 7.5 divided by 1,700 or 1.7. Pasuyo nga, sir. Kasi ang interval naman ng bakal, 1.5 eh. So, meron tayo sa market 6, 7.5, 9, 10.5, 12. Sige nga, pasuyo nga ako. Kung 7.5 ang bakal mo, tan yung excess mo na lang. Miss Christine. 4.4. Sir, mali po pala yung computation ko po kanina sa length. Ano po pala yun? Magiging 1,550 po. Kasi yung dalawang 275 po. Plus po siya ng 300. Bali, 450 minus Mali itong 1.7, ma'am? Opo. Mali yung Opo, 1.7? 1,550 po siya. Opo. Okay, sige. Tapos 250 ano? magiging, Ma'am ano? opo, 250? 1,550. 1,550. 250 ba? Pasuyo nga sa iba. 1,550 na lang? 2,150 po sa akin. Opo, kasi po kasi sir, po yung cut po ba yung dalawang 150 po, di ba? So, ilan yun, ma'am? Ilan sa inyo? Sa akin, 2,150. Dalawang 2,150 dito, ano? 2,150 din. 150, sir. 2,150, sir. Okay, sige. Magagaling talaga itong klase na to. No? Okay, lahat ba may kalkyo? Meron naman lahat? Para mako-correct din kami kung mali kami. Okay, sige. So, yun na lang, ano? So, kung 2,150 ito, sir, ma'am, 2,150, 2.79. 2.79. Ibig sabihin pala, ma'am, mas malaki yung sayang mo rito na material. Di ba? Kasi ang excess mo lang dito kanina, 0.52. 52. So, 0.52 times 6, times 2,150, 1 metro. Ito ngayon, ilan na lang? Mas malaki, ano? 2.79. Opo. Okay. So, kung 2.79 yan, yung 0.79 times 2,150, ang excess mo ay 1.7 meters. Ang haba. Opo. So, saan mo ilalagay yung 1.7 na yon? Siguro, kung 16 mm ito, pwede yun yung maging spacer. Kaso 25 eh. Yung spacer. Ano yung spacer na sinasabi ko? Minimum kasi na spacer, 25 mm. Bakit? Ano ba, sir, yun? Kung meron kang beam, yung beam, yan, yung rebar, hindi lagi na one layer lang. Minsan meron 2 layers. Dito na lang tayo. Sa naunang, yan dyan. Minsan ito, 2 layers. Yan, yan. No? Diba, 3 rito sa first layer, 2 dun sa second layer. Pero typically, or ang dapat tandaan dyan, hindi mo po pwedeng staggered yung paglagay. Dapat directly below or above dun sa nasa ilalim o nasa taas na rebar. Yung po pwedeng para design purposes, gagawin mo ng staggered, hindi po pwede. Okay? Now, ang spacing nito minimum is 25 millimeters. O kung sa akin, gagawin kong 32. Kasi halimbawa, yung bato kasi na ginagamit dyan, ang aggregate,
is 19 millimeters, 3/4. Diba? Sa masa, 3/4 yan. So kung 3/4 yan, hindi naman yan lahat 3/4 talaga kasi yung may nakakasingit dyan. Diba yung bato, hindi naman irregular in shape naman ng bato eh. Baka nakaganyan yung bato. O paano yun? 3/4 yan. Nakuha nyo? Baka ito is 1 inch na to. O 1 inch. Kasi sa pagka nag-sieve ka, hindi naman kung ito yung mauna, no? Ito rito is mas maiksi kaysa dito portion. Intindihan ba ako? Opo. Okay. Now, Yes ito po. rito, kung gagawin natin 25 mm ito, paano mo ito itatali o paano ito mafi-fix? O kung halimbawa, mayroon ka pa rito bakal, yan dyan. Ito siya, paano mo i-fix? Kasi ang size mo, ito lang eh. Ano pagtatali nito? Yung mahulog to. Diba? Mahulog ito. Tama? Opo. Ito. Yan siya. So, naglalagay tayo rito ng spacer. Either yung rebar, kung meron kang 25 mm dyan na rebar, o yan siya. Yung mga excess mo na bakal, yun ang magiging spacer mo. Kuha. Kaso kung halimbawa, 12 mm yung excess mo, saan mo ilalagay yun? No? So, diskarte mo yon as engineer. Kung paano mo gagamitin ulit yung excess material. Okay, so ang example natin kanina, call mo rin yon kung anong size or haba ng bakal yung bibilin mo. Pero ang problema, kung nasa probinsya ka, ang nandun lang is 6 halos. Bibili ka sa mga hardware, 6 meters. 7.59, 10.5, special order yon. 12 meters. 50, pinakamaba, 15. 15 meters. Okay? So, ngayon, kung merong buoyancy na tinatawag dahil sa tubig, at a certain level pa lang, may tubig na. So, kaya nagkakaroon tayo ng top bar. Yung mga uplift forces na tinatawag. Yan siya. Lalagay dito ng top bar. Yan. Wow, mas marami siya dyan. It is not necessary. Halimbawa, kung ilang piraso yun nandito mo sa baba, ganoon din sa taas. Hindi naman. Hindi ganon. So, baka ang ginamit mo rito is 12 mm, kaya mas masinsin siya kaysa dito sa baba. Kasi dito sa baba, ginamit mo 16 millimeters. Okay? Pero, bottom line, as what we had discussed earlier, the concrete cover, if that is exposed to earth, it should be a minimum of, Mr. Angelo? Sir? Bottom line, as what we had discussed earlier, if the member or element is exposed to earth, the minimum concrete cover should be 75 mm po. Tama po ba? 75 millimeters. Tama si Sir. Ano yung concrete cover? Mr. Jan Jael? Mr. Jan Jael. Diyan ka ba? O Jail. Jan Jail? Wala si Sir. Alaya Lorraine. Hello, Miss Alaya Lorraine. Wala rin. Angelo Capitulo. So yung kanina, tanong. Sir. Opo. Okay. Ito naman, Angelo naman. Angelo Marquez. Sir, ano po ulit yung tanong? Ang tanong, sir, sabi ni Angelo kanina,
As what we had discussed kanina, the minimum concrete cover is 75 mm if the element is exposed earth. Now, the question is, what is concrete cover? Sir, yung full yata yung sa distance po nung surface po doon sa reinforced concrete. That is the distance measured from where to where. Mr. Angelo, ano yun ulit, yung concrete cover? Ano sir, yung distance between Itong bakal na to, hindi. Ano ba yung pinakalabas niya na bakal? Yan. So ito siya, di ba? Ngayon, yung pinaka exterior ng bakal papunta dun sa exterior most ng concrete. So mula rito, papunta rito sa face ng reinforcement. Nakuha? Bakit meron tayong ganon? To prevent rust doon sa ating reinforcement. Kasi kung hindi mo susundin 'yon, posibleng magkaroon ng kalawang yung ating rebar. So dahil doon, 'di ba yung kalawang is kumakalat. Pagka meron lang dong isa, konting kalawang, lahat 'yon at a certain time lahat 'yon na mapupuno na ng kalawang na nagde-deteriorate sa strength ng ating element. Nakuha niyo? Yes po. Sana maliwanag. May tanong ba ron? Wala. Wala po. wala na. Balik tayo sa ating plan, site development plan. Balik tayo rito. Mapapansin niyo rito sa ating plano, meron kasi tayo minimum distance from the perimeter or doon sa ating property line papunta doon sa ating floor area. No? If I am not mistaken, 2 meters yung ating minimum dyan. Setback. No? Kaso dito, hindi sinunod. Pero hindi naman ako yung arkitekto, hindi naman akong pipirma nito. Okay lang. Basta yung akin lang is ako nag-design kasi nito ng structural, yung sa akin lang is yung strength ng bahay. Pag architectural plan kasi is yung arkitekto yung pipirma. Okay? Mga fire exit sa kanila yan. Ang problema natin as civil, ano naman, saan papasok? Yung footing. No? Yung footing. Ano sir yung sinasabi mo? Kung ang property line, isasagad ng arkitekto kasi nga, yun din yung advice ng owner. Ang arkitekto naman, hindi naman siya kukunin ng owner kung hindi siya susunod sa gusto ng owner, di ba? Wala kang magiging kliyente. Tama ba ako? Okay, kasi ako naman na nagpupundo ng budget, sundin mo yung gusto ko. Ang problema, hindi nasusunod yung code. Pagpunta doon sa civil, kung ito yung property line, yan ang property line, yung column niya, sinagad niya sa property line. Di ba? Ito yung poste. Yan. Paano naman yung footing mo? Dito, ibang iba na yung may-ari dito sa portion na to.
Ituloy yung sa atin dito, nasa kabila. Ngayon, paano naman yung footing? So, ang footing, lalabas yan, ganyan na siya. Centric footing. Tama? Tama, sir, ma'am? Yung sa pinakailalim Ito po ba yun. yan, sir? Yung sa yung footing. Yan. Okay pa. Yan, yan. Ito yan. Ito yung sir. Okay. Okay po, sir. Ngayon, kung concentric yan, ano yung concentric, sir, na sinasabi mo? Ang concentric footing, kung ito yung footing, nakasentro sa kanya yung column. Yan. Nakasentro sa kanya yung poste. Okay. Ngayon, kung may eccentricity, so ito, palayo ng palayo sa center of gravity ng footing. Ano mangyayari dyan? Para hindi ito tumuwad, no? Kasi, siyempre, kung, di ba, pagka nagbubuhat ka ng tubig o kung anong mabigat, di ba, pa-counter ka dun sa weight, no? Kung bigat nasa kaliwa mo, papunta ka rito yung bending mo, papunta kang kanan. Di ba? Tama ba? Okay. So, ika-counter mo yung bigat. Opo. Ngayon, Yes so po. ano mangyayari doon? Kung nandito ngayon yung load, dyan, ang gagawin ni footing, lalakihan niya rito na part. Lalakihan niya rito. So, palayo ka ng palayo ngayon, palaki ng palaki yung footing. Tama ba? So, baka dito, 1 by 1, no, yung dimension lang, pagka-concentric, baka ito dito 3 meters by 2 meters na. So, pwede mo ipaliwanag sa owner. Sabihin mo, sir, imbis na baka makatipid tayo, kung ang gusto mo, sir, i-maximize mo yung lote mo, okay naman. Kasi ito yung kalalabasan. Ang gusto natin makatipid, value engineering, lalaki yung ating dimension ng footing. Mapapamahal ka sa material, mapapamahal ka sa labor. Kuha nyo? Okay. Pero ako, hindi ako gumagawa nung yung footing, yung column, nandun na mismo sa tip nung gilid nung footing. Nag-allowance ako ng 30 man lang. Kasi, sabihin natin na ito, ang failure kasi niyan is more on punching. Ano ba yung punching? Nabutas. No? The best example is, halimbawa, meron kang 1 piso. Ilagay mo sa palad mo. Yung piso na yun. Tapos diinan mo. No? Hindi ganun kasakit, ano? Kasi ang piso, ano ata yung diameter ng piso? Mga 2 cm, 3 cm. Diba? 1 piso. Ngayon, kung halimbawa, ballpen o di kaya lapis, yung diameter nito mas maliit. Diinan mo dyan sa sa palad mo. Di ba masakit, masusugatan ka pa. Tama ba? Okay. Opo. Ganon din yung senaryo nito. Opo, sir. Maliit yung poste mo, palaki yung footing mo, pwede yan ma-punch. Mabutas yung footing. Tawag doon, punching shear. No? So, ang ginagawa ko dyan, nag-a-allowance lang ako mga 30. Yan, dyan siya. Mula rito, sa dulo ng column, papunta rito sa dulo ng footing, meron akong 30. Ngayon, sir, kung ayaw mo, na ganap ka na lang ng iba. No? Sila, pwede. Pwede sa ininyero. Okay? So, yun para sa ating footing. Okay? So, ito yung tinitingnan mga problema sa construction.
Ang tanong naman, paano mo ito i-layout? No? Meron ba kayong idea paano i-layout? Kasi okay lang sa plano. Ngayon, paano mo ito gagawin? No? Paano mo gagawin yan? Di ba? Okay? Meron akong plano dito nung foundation plan. Kasi ang una naman dyan talaga, pundasyon. No? Yun ang umpisa mong pagka maghukay ka, foundation. Nga pala, ito yung ating proposed plan. Ito yung ating floor plan. Nakikita ba? Okay. Apo. So, ito ay residential, paupahan, building. Malabo ano? Opo. Medyo malabo, sir. Malabo po, sir. Ayaw niya ng ano? Ayaw niya ng printed copy. Gusto niya yung sulat kamay talaga. Sa sulat kamay, yung maliwanag naman ano? Opo. Okay. Ito siya. So, meron itong 5 units sa baba, merong 5 units sa taas. Sabi ko nga sa inyo last meeting, pagkabigay sa inyo ng arkitekto, meron na itong locations ng column. So, ito siya. Yan. Yan. May mga locations na ng column. Assumption lang ito ng arkitekto, yung sizes ng poste. You, as the engineer, should provide the correct size of column. Now, pagkabigay sa inyo nito, CAD file, ngayon, aantayin pa niya. Aantayin pa niya ito sa inyo para ibalik dun sa plano niya. Bakit? Kasi pagka ma-determine mo yung proper size, i-reflect niya uli yun sa architectural plan niya. Bakit siya? Ano bang problema nun? Kung halimbawa hindi niya ma-reflect. Kasi, ito poste. Halimbawa, mayroong poste dyan. Yan. Ito rin poste. Kung naka-reflect sa kanya is 300 lang ito kasi yun ang dimension minimum. 300 by 300. Ito 300 by 300. Ang hallway kasi, ang minimum yan is 1.2 pagka hallway. 1.2 meters. Kung halimbawa mga ganitong residential area na paupahan, hindi kagaya nung kung pampamilya lang o kayo-kayo lang, pwede itong ma-reduce to 1.1 meters. So ngayon, pagka lumaki itong poste, from 300 magiging 500, ito rin 500 din, from 300 to 300. Center to center nila ngayon, ito kasi yung magkakaproblema yung allowance. Nakuha nyo? Apo. Okay, baka hindi na masunod yung allowance. Maganda sa plano, pagtingin pala, ay, hindi nakita ni Kwanto ni arkitekto, hindi unforeseen events, no? Ano pala to? Medyo masikip, no? Matibay nga, pero hindi naman presentable yung gawa. Okay? So, yan. Ito yung foundation plan. Ito yung foundation plan. Now, may mapapansin kayo dyan. Meron tayo rito combined footing. Ito siya. Ito at saka ito. No, combined footing ito. Kasi yung distance na ng bawat poste ay 1.65 meters. Ngayon, ang mangyari dyan, mag-overlap sila. So, I decided to combine itong dalawang poste na to sa isang footing lang. O, ganun din dito. So, ang nangyari naman dito, di ba, meron, sabi ko kanina, meron 30. Ito dito yung property line na yung sinagad niya kanina, kung naalala nyo. Hello?
Hello, naririnig ako? Opo, sir. Okay, Yes sir. po. So, mula rito, 30 yon sa gilid ng poste, papunta rito sa gilid ng exterior part ng ating footing. So, mag-overlap silang dalawa dito. Ito, lalaki pa. No? O, maapektuhan itong isa naman, kahit concentric siya. So, imagine niyo, sir, ang naging dimension niya ay 4.68 meters by 2 meters. Yang laki, no? 4 na metro. Parang kwarto na. Okay? 4 meters. Yung laki, no? Ang lalim ng pundasyon ko rito, 1.8 yung lupa pala nakadagan sa footing. Lahat ng footing ko ay 30 centimeters or isang ruler yung kapal. Okay. Sir, ano kayo? Mute. Okay, sir. Tama. Enough ko lang. Okay. Next, paano ba natin ito i-layout sa site? Kasi ang susunod nito, maghuhukay na tayo. No? Maghuhukay ka na. So, ang pag-layout nito, dapat i-flat mo muna yung lote na gagawin mo. Sukat ng lote. Yan siya. Yan. Pagka-plot mo sa kanya, meron ito ritong mga lalagay ka dito ng mga butter boards. Siguro mag-exceed ka lang ng 1 meter o di kaya 2 meters o 1.5. Basta minimum of 1 meter. May butter boards ka dyan per grid line. Kasi may grid line naman tayo rito eh. Susukatan mo rin. Okay lang? Familiar naman siguro sa grid line, ano? Opo. Opo. Okay. Yung grid line, kailangan yung para doon sa sukat. No? Yung interval. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. Now, sir, bakit tayo may excess tayo palabas na 1 meter minimum? No? Kasi, kung ito yung poste at yung footing natin 50, no? 50, 1 meter. So, papunta rito sa kabila, 50. Papunta rito sa kabila, 50. Ganon din, kabilaan 50. Ngayon, kung ano ba sir yung waterboard na sinasabi mo? Kung ito yung nakasection tayo, kung ito yung NGL or natural grade line, tapos ito yung property line mo rito, and then siya. Ngayon, yung waterboard, maglalagay ka dyan ng kahit 2x2, no? Bibili ka ng 2x2. Yung waterboard. Babaunan mo ng waterboard yan. No? Ang distance nito, sabihin natin na 1 meter minimum. Ito, 1 meter. 1 meter yan. Kasi pagka maghukay ka dyan, yung footing natin, yan, kung ito yung footing, property line pala, no? So, kung yan yung property line, hindi, ito yung gitna ng poste. Ito yung gitna ng poste, so, kakain ka pa rito ng 50, kakain ka pa rito ng 50. Di ba?
50 rito, 50 rito. Ngayon, kung halimbawa, maglagay ka ng butterboard dito mismo, paano ka maghukay? Matatanggal din yon yung butterboard na nilagay mo para doon sa pag-layout ng area. Kasi maglalagay ka dyan ng tansi. Tatansian mo kasi yun eh. Para ma-flat ito. Ito rito. Yan. Paglagay mo rito ng butterboard, yan dito. Dito na portion. Mula rito, apunta rito. Yung butterboard ka siguro ng mga allowance ka ng mga 1 meter. Meron ka rito location ng butterboard. Meron ka rin dito. So, once ma-flat mo na yan, punta ka rito sa dulo. Ganun din ang gagawin mo. Tapos tatansian mo na yan. Tatansian mo na yan. Yan. Tapos lahat ng grid line, may tansi ka na. No? Tatansian mo yan sila lahat. Now, pagkatansi mo yan, hulugan mo. Alam niyo yung plumbob? Yes po. O yung hulog. Hulugan mo yan dyan. Apo. Pagkahulog mo yan, so yung kalahati, kung halimbawa 40 by 40 yung poste, o ganun din, footing na lang muna tayo. Kung yung footing is 1 meter, kalahati, 50 rito, 50 rin dito, hanggang makuha mo ngayon yung tamang dimension. Pero, tingnan nyo kung naka-square. No? At tama yung layout. Kasi baka nakatabingi siya. No? So, dapat naka-squala. Okay lang. Hindi makukuha yung as per computation mo pag install mo sa actual, nag-iba na, nakatagilid na. Ibang usapan na yan. Okay. Now, yung paghukay pala, kung 1 meter by 1 meter yan, yung ating footing, nag-a-allowance ka dyan para dun sa hukay. No? Kasi kung 1.8 meters yan at ang hinukay mo, ang lalim, sabihin natin 2 metro, halimbawa, kung ang ating footing ay 1.8 meters ang nakapatong na kadagan na lupa, tapos meron ka pang 30, magiging 2.1 na yan, ano? 2.1. Ito yung NGL. Yung lupa. .8 meters to, 0.3 ito, ay 2.1 na. Ako no, 2.1. Okay lang? Okay. Now, kung ang hukay mo, kung ang lapad nito ay 1 meter by 1 meter, so 1 meter to, so ang hukay mo niyan, diretso, di ba? Ito siya. Diretso. Tama ba? Paano ba ang tamang hukay dyan? Pagka maghuhukay ka. Alaya Lorraine. Sir, yung kay Aliyah Lorraine po, sinabi po yung mark niya. Ano yan? Sirado po yung mic po ni Aliyah Lorraine. Sira. Okay. Sige. Si Cyrus Aberia. Cyrus Aberia, nandiyan ka ba? Wala si Sir? Absent? Si Emeline Matalog. Emeline Matalog.
Wala rin. Erica Carido. Erica Carido, wala. Wala rin. Gia Angelica. Sir? Yun. Buti naman. Okay, ma'am. Ah, paano ba yung tamang hukay pagka maghuhukay ka? Padiretso ba ito rito? Yan. Padiretso ba ito rito? Tama ba yan? Kasi, halimbawa, yun nga, 1 meter by 1 meter yung footing. So, maghuhukay ka ng mga 2 metro, 2.1 meters. Take note, ang 2.1 meters, yan yung taas ng pinto. No? Standard yan, 2.1. No? Malalim yan. Lagpas tao yan. Paano? So, ang paghukay niyan, sir, ma'am, meron kang, dapat naka-angle. Meron yung standard na angle. Ganun ka dapat, di ba? Nakatilt ka dyan para hindi mag-collapse. Tama, no? Lalo pa kung yung lupa ay medyo malambot o di kaya hindi ganun katigas, may possibility mag-collapse. Kung gataas ng tao yan, mas mataas pa, pagka delikado ka dyan, unsafe ka. So, dapat naka-angle ka dyan. Pangalawa, kung iisipin natin, sir, ma'am, ang unang buhos natin ay footing. O paano mabubuhusan yan? Diba, pagkalagay mo ng konkreto, ayusin pa yan ng mason. No? Ayusin pa ng mason yan. Alam niyo yung mason? Hello? Alam niyo yung mason? Sir, pwede magtanong. Yes, sir. Sir, kasi ano yun? Totoo ba yun, sir? Pag kunyari, magbukay kayo ng lupa. Tapos may parang kasama na parang mag-a-add ng mga 3 meters ganun para sa parang working space. Tama, sir, yun. Yun yung i-discuss natin Okay. ngayon. Pero hindi 3 meters. Malaki, mahaba yun siya. Malaki yun. Okay. Okay. So, pagka maghukay ka, sir, so dapat meron kang, yung sinasabi mo nga kanina, meron ka dapat working space para doon sa gagawa. Kung halimbawa, ito yung ating dimension, plan view. Yan. Ang hukay mo, meron kang para doon sa working space na sinasabi mo nga, sir, meron kang isang ruler. Yan. Allowance ka rito ng isang ruler. Kasi, para, pagka magbuhos ka rito, ayusin pa ng mason yun. No? Para, naka-flat, no, yung buhos. So, nandito ngayon yung tao. No? Either dito, apakan niya muna, tapos ayusin niya, hagod niya papunta rito sa kanan. No, yung konkreto. Ako nyo. So, dapat meron ka pang working space, mga 30 lang. Huwag isang ruler lang. Huwag 3 meter. Sobrang kuwan na yan, malaki. 1 foot lang. It's up to you. Kung babackfill mo naman, walang problema. Sir, ano ba maganda? Hukayin ko na lang lahat. Kasi konti na lang naman matitira eh. Di ba yung sa example ko kanina? Yung ginawa kong, yan, ito. Sir, konti na lang space naman eh. Hukayin ko na lang lahat. Tama ba? Hello? Hello? Diyan pa ba kayo? Yes po. Opo, Sir. sir. Okay po. Okay. Baka yung iba sa inyo sabihin, sir,
hukayin na lang kaya lahat yan. Kasi konti na lang naman matitirang lupa eh. Walang problema ron. Ang magiging disadvantage mo lang doon is yung labor cost at saka materials cost. Sir, paano naging disadvantage yung labor cost dyan? Kasi pagka maghukay ka, na hindi naman kailangan hukayin, another time yon para doon sa taong gagawa, o di kaya kung meron kang backhoe, ganun din. No? Tapos, pagbalik din ng lupa. Pagtanggal ng lupa, after mong mabuhusan, ibabalik mo rin yung lupa. Dagdag doon sa labor cost. Sir, ano naman yung sinasabi yung materials cost? Kasi ganito, sir, yan. Yan. Ang problema sa actual ngayon, lalo pa pagka malalaki yung building, no? 'Di ba? Backhoe ang ginagamit diyan. Backhoe, tama no, sir no? Opo. Panghukay. Okay. Pagka hinukay nila yan, hindi yan 0-0 na straight. Ito na porsyon, 0-0. Lalo pa pagka, pwede naman ito nakadiretsong ganyan kung ang lupa mo is matigas. Okay? Now, kung ang nangyari, backhoe ang ginamit mo, mayroon yan tinatawag na overcut. Yan, overcut yan. Hindi kayo, lakihan pa natin. Okay, kayo na lang mag-defy. Now, itong portion na to rito, kasi bubuhusan mo to eh. Kakain yan ng concrete. Eh kung yung overcut dito, sabihin natin 1 meter o di kaya 0.5 meters, malaki yung footing. No? Eh, ang estimate mo lang is, ang footing mo is kantuhan. No? Nalugi ka ngayon sa konkreto. Tama ba? Kasi pagka magbuhos ka, yung konkreto susunod lang doon sa forma, di ba? Ano sir yun? Sinasabi mo? Overcut. Yan. Overcut dyan. Portion. Dito banda. Okay? Now, sir, yung kanina na sinasabi mo na working space, paano sir yun? Yan. Kahit dito rin, mano-mano, hindi backhoe. Kung yung tao, dito na portion, hindi siya, maayos yung kanyang pagkat, merong overcut, tapos lalo pa yung nakatilt, no? Sinasabi ko nga kanina, pagka hindi ganun katigas ang lupa, dapat hindi diretsuhan kasi baka mag-collapse. Now, kung ganun ang senaryo, dito na portion, yung tatlo na yan, kahit walang forma. No? Kahit walang forma. Kasi ang magsisilbing forma, yung lupa na. Ako kanyo? Opo. Okay. Dito naman sa portion na to, maglalagay ka dyan ng forma. Kasi kung hindi ka maglagay ng forma, yung konkreto, masasama din dito ng portion. Which is, hindi naman dapat kasama, mas lalaki yung gastos mo niyan. Tama? Yes po. Yes po. Okay. Now, isa rito lang yung may forma. Ang problema, kung hukayin mo yan lahat, yung pinakita ko kanina, kasi sir, dikit-dikit na naman na eh. Lahat yon ng portion, merong forma. No? Kakain ka ng labor cost, kasi maglalagari yung yung karpintero, tapos kakain ka ng materialis. Labor at saka materials cost. Nakuha nyo? Paano po yung sa inyo, sir? Yung, di ba plano niyo po yan? Yung pinakita niyo sa amin kanina na halos magkadikit na nga yung ano. Ano pong ginawa niyo doon? Yes, sir. Hinukay niyo po ba lahat? Wala pa sir. Ito Ah, ay plan. ipapadala ko pa lang bukas. Okay. Hindi Okay naman po. ako sir ang gagawa eh. Papadala ko Sige. pala ito sa probinsya bukas. Hello, tapos So, so kung halimbawa sir, ako ang gagawa noon, ang working space ko sa loob. 'Di ba? Dito sa loob. Bawal ka maglagay ng working space doon sa kabila kasi hindi mo lupa 'yon. Papagalitan ka. Tama? Opo. Either, hindi naman sinasabi na dapat dito lang kabila ang working space mo. Pwede ka maglagay dito ng working space naman. Yan. As long as meron kang access para doon sa gagawin mo. Discretion mo na yon sir. I mean, sir, yung ano po, yung kung hukayin niyo pa po ba lahat yun? Yung space ng footings po na yan. Kung ako, sir, hindi. Kasi mapapamahal ako ron. Pero ganito, Okay, kung halimbawa, ikaw ang kontraktor, siyempre, gusto mo kumita ka. Kung ayaw mo kumita, doon ka sa mas mahal. Diba?
Yun nga sinasabi ng ano dati, konting graba, konting semento, pera na, no? Billing na. Pero dapat hindi ganoon yung ating mindset. Ayun yung sa ibang halimbawa, mga public association, yun sa kanila, may mabuhos lang konti, pera na. Tama naman eh. Okay? Ang sinasabi ata ni Sir dito, yung sa akin naman, halimbawa, working space ko, siguro dito ako maglalagay. Working space ko, dyan. Para dito yung mason. Kasi kung dito, mapapalayo pa siya. O, bahala ka na. Diskarte mo na yon kasi ikaw naman gagawa eh. Ako nyo, huwag ka lang maglagay dito ng working space sa kabila. Kasi hindi mo na lupa yan. Tama? Apo. Okay, sana naintindihan. May tanong? Wala na po, sir. Wala po. Okay, sige. Wala nang tanong. Let us proceed muna doon sa general notes. Para sa pangkalahatan. Ano ba yung mga general notes natin, sir? Buti pa ang estudyante, may pahinga, ano? Ako dati, estudyante pala ako, gusto ko magkatrabaho agad. Magkatrabaho naman, gusto ko mag-estudyante. Okay. Aral lang ng aral, sir. Katapos pala ng board exam natin, dapat mag-aral pala uli eh. Aral uli. Kala ko dati after board exam tapos na. Di pa pala. Aral uli. Gastos uli. Okay. Kaso malabo. Ano? Malabo ba dyan? Babasa Sir, niyo? sir, Malabo po. malabo sir. Malabo. Malabo talaga. Ano na lang ako next meeting. Maghanap ako ng maganda-gandang camera. Opo. Magkano ba yung bili nyo sa iPhone X nyo? Alam ko, lahat kayo naka-iPhone X ata eh. Wala kaming ganun, Walang sir. naka-iPhone sa amin, sir. Wala, sir. Sana Sir, sa sir. Ano, sir? Okay, sige, sir. Tuloy natin kahit hindi tayo naka-iPhone X. Ay, discuss ko na lang ito kahit hindi ganun ka drawing ko na lang. Okay. Ang design criteria natin, pagka ikaw ang gagawa ng plan, ilalagay mo dyan yung mga loading. Yan, medyo naglinaw na. Yan, ano? Nalabo pagka ginagalaw eh. Okay. Ilalagay mo dyan yung design criteria mo. Diba, unit weight ng concrete. Ano yung unit weight ng concrete, sir? Sa hindi nakakalam, standard yon, unit weight of concrete is 24 kilonewton per cubic meter. No? Sa steel, 77. Lagi yon. Sa soil, naman, pagpunta nyo sa soil mechanics, meron na ba kayong soil mechanics? wala po. Wala pa. Okay, siguro higher year nyo, meron magkakaroon kayo ng soil mechanics. Wala pa sir. Okay. Now, ranges yan, 16 hanggang 24 o 25. So, siguro ang ginagawa ko na lang, kung walang budget ang client, kasi hindi ko naman alam talaga ang lupa. Kung makukompute ko lang, yung dimension ng beam. Iba-ibang lugar kasi, iba-ibang strength ng lupa at saka yung specification ng lupa. So, ginagawa ko na lang 18 kilonewton per cubic. So, base doon, makukuha ko ngayon yung bigat na nakadagan doon sa footing kasi unit weight times height, makukuha ko ngayon yung pressure. Tama? Kasi kilonewton per cubic meter, multiplyan ko ng meter, which is the height, magiging kilonewton per square meter, and that is a pressure. Tama? Okay. So, ibig pong sabihin pala nun, sir, the higher the unit weight, the higher the unit weight applied, mas mabigat ngayon yung nakadagan doon sa footing na lupa. Okay? Now,
Floor finish, ito naman siya. Anong klaseng floor finish yung ginawa mo? Kasi minsan, pagkatapos nung buhos, kinikinis na yan eh. Halimbawa, yung mga parking areas, so kinikinis na yan. Hindi na yan yung finish lang na nilalagay nila dyan, yung pintura. Yung parang epoxy type na pintura. Yung pagka, diba, pupunta ka sa parking area, pagka nagpatakbo ka ngayon sa sakyan, medyo matunog, nakapit yung gulong sa sa floor. No, yun. Now, pagka sa CHB naman, meron tayong 2.98 kilopascal. Pagka sa D4, ang ginagamit kasi natin dito sa Pinas, 456. Ang 4 pati 5 interior, 6 sa exterior. Okay lang. Exterior part, yung paikot, 6 ang gamit natin dyan. At lalo pa pagka firewall. Huwag kang gumamit ng 4, manipis. Kasi dito sa atin sa Pinas, ang 4, hindi yan 4 pagka sinukat mo. The best example dyan is yung lumber. Yung Coco lumber, sir. Sino ba sa inyong bumibili ng Coco lumber? Naka-experience na sa Coco lumber. Wala ba kayong ano bang tawag doon sa high school? Hindi yun PE. Anong tawag doon, sir? Sa subject na pang home economics? TLE yata, sir. TLE po. Yung TLE po. TLE. Yes, sir. Ano yung TLE TLE, ulit sir. yan? TLE? Technology. Yung ibig sabihin? Technology, livelihood, education. Yun ba yun, sir? Basta ganun, sir. Yung sa amin, iba at ang tawag nun. Sa inyo, TLE. Basta yung tuturuan ka paano maggagawa ng tsinelas, paano yung paghuhukay, yung mga ganun. Okay? So, dito naman sa lumber, sabi ko kanina, pagka bumili kayo nun, ang 2x2, hindi yan 2x2. Pagka sinukat mo, 1.5 by 1.5 lang yan. Merong bawas. Check nyo nga, sir, pagka bumili kayo. Yung 2x4 na Coco lumber, 1.5 lang yan by 3.5. Merong kaltas. Ang bayad mo buo, ang binigay sa'yo kulang. Pansinin nyo lang. Bakit, sir? Bakit ganun, sir? Yun, sir, ang practice. Tulog out. Pagka kayo sarang magbenta, wag niyong ganunin. Baka meron kayong mga hardware. Sino bang may hardware? Para sa inyo na lang kayo bumili. Okay, medyo may daya kasi, sir. May daya. Pagka kayo ang nagbebenta, ipasan niyo yung daya. Okay? So, ang sabi kasi sa akin, practice na yan, wag mo nang baguhin pa. Go with the flow na lang daw. Okay? Mga taga-PUP, hindi naman ganun, no? Tama ba, sir, ma'am? Hindi yan, sir. Opo, sir. Tama, Hindi yan, sir. Pagka may hardware kayo, sir, sa inyo na lang kami kukuha. Ha? Para sigurado kaming walang daya. Okay, now, so, kung interior, sabi ko nga kanina, wall, minimum dyan is D4 CHB. Na yung D4 na yon, kabilaan pa nun may plaster. Tama? May plaster. So, maliban doon sa mortar na nilalagay mo doon sa loob. Ilan ba yung butas ng CHB? Mr. Hernan. Ilan kayang butas yan? Yung buong butas. Bali, ilan yung bilang? Hernan? Butas na sir. CHB, sir. Concrete hollow blocks. Yung butas nan, Yes, sir. hindi pa po ako nakakanin, sir, ay. Hindi po lang, sir. Apat, sir. Apat. Sir, bakit Ay, ganyan yung- apat? Ay, apat.
Kala ko sa rin sukat ng butas. Butas lang, sir, butas. Ilang Ah. piraso yung butas, yung buo. Opo. 4, sir. Bakit naging 4, sir? Dahil sa ang CHB, ito yung forma niya. 3 yung buo sa loob. Yan. Pasensya na kayo sa drawing, no? Matagal na kasi yung aming draw 111D, yung freehand. Bakit kaya tinuturo pa, sir, yun, ano? Meron naman tayong CAD. Nagdo-drawing pa ba kayo ngayon sa mano-mano? Drafting. Pag wala pong laptop, mano-mano po. Okay, sir. So, based na may experience, ha? Sa high school, papuntang college, elementary lang, kaya subjects yung lahat. Pagpunta ko sa trabaho, ano lang yung akin. Mat. Excuse mo na. Meron lang akong pupuntahan saglit. Friends.
Hello? Yes, sir. Hello? Okay, sorry. Yes po, May sir. pinuntahan lang. Okay. Now, yung CHB, tanong ko kanina, ilan ba yung butas? Bali, 4, no? 3 buo, 2 sa ah, gilid-gilid, nakalahati, so magiging 4 ito. 4 na buo. So, dapat ito lahat lalagyan ng mortar. No? Yung iba, mapapansin nyo, ewan ko kung ganon din yung bahay ninyo, lalo pa kayong nakatira sa subdivision, sino ba rito yung nasa subdivision? Meron ba dyan? Wala. Wala po. Sino nakatira sa subdivision, sir, ma'am? O, sino rito yung nasa condo naman? O, sa sariling bahay niyo mismo, no? Ay, inutusan ka ni nanay tatay mo mag-drill dahil maglalagay ka ng lalagay ng kurtina. Nung nag-drill ka, napansin mo, pagka barena mo, biglang lusot. No? Walang persa. No? Kunting diin lang, butas ka agad yung wall. No? Sino nag-experience ng ganon? Wala. Wala nagbabarena. Okay. Now, wala kasing laman. Minsan Butas, po. dinalagyan ng mortar. Ang iba, style ng ibang inhinyero, ibang kontraktor, kung saan lang may bakal, yun nalalagyan ng mortar. Halimbawa, di ba yung spacing naman natin ng rebar is 400, minsan 600 pagka vertical. Depende kung stock band o running band. Alam niyo yung stock band, ano yung running band? Hindi. Yes, sir. Alam naman lahat, ano? Yung diretsuhan, tapos yung naka-running band. Stock band yun yung diretsuhan. Pagka diretsuhan, automatic yun na 400 yung ano sir yun? Yung stock band yung sinasabi mo? Stock band. Ang stock band, ma'am, is the wall so stock band pa ganyan. Diretsuhan siya. Yan. Stock band yan. Stock band. Running band naman, alternate. Alternate yung patong. Yan. Running band. Okay lang? Naiintindihan? Running band.
Hello? Yes po, sir. Okay, naintindihan yung dalawa? Pagkakaiba ng dalawa? Opo, sir. Okay, CHB. Baka ang iba. Sir, ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Saan ba Yes po, sir. Yes po. yung mas matibay? Yung mas matibay is pareho naman sila, pero itong stock band, no? Kasi yung bakal niya, ang spacing natin dito minimum 400, no? Para kada CHB merong isang bakal. Ang vertical bar na ginagamit natin dyan, ang size niyan ay 12 mm. Okay lang, naririnig ako. Opo. Okay.